Okay class, good morning. So, ngayon, ang i-discuss natin ay T-beams. So, basically, ang T-beams ay under ng non-rectangular beams. Kasi nga, syempre, lahat ng hindi rectangular section, so non-rectangular magpo-fall. At since T ito, dahil literal ito na shape hugis T, so ganito yung itsura niya. Since hindi rectangle yung shape nito, so under talaga siya ng non-rectangular beams. Kaya lang, naiiba siya sa ibang non-rectangular sections kasi T-beams yung type ng non-rectangular na merong provision na binigay si code. So, pag-usapan natin, bakit nga ba nagiging T-beams? So, kunwari, ang typical na construction ay ganito. Dati, foundation, tapos bubuhusan yung column, tapos bubuhusan naman yung beam, tapos after naman nun, bubuhusan yung slab. So, since ang construction ay patong-patong lang, so yung foundation, pinatong dun yung sa foundation yung column, tapos yung beam pumatong dun sa column, yung slab pinatong dun sa beam. Halos ang naging connection na lang nila, simply supported. Kasi di ba ganun yun? Kapag nakapatong lang, ina-assume natin na simply supported. So, kapag ganun, yung beam natin na to, yung beam section natin na to, ito, kapag i-drawing natin, so ito yung beam natin, tapos yung slab natin, nakapatong na lang. So, since nakapatong, yung connection nila dito, hindi mo matatawag na integral connection or yung hindi sila magkakonekta talaga. Kasi nga, nakapatong lang yung slab dun sa beam. So, kapag ganyan, ina-assume lang natin na simply supported lang kasi mga nakapatong lang. So, yung T-beams naman, para mabuo natin si T-beams, ang nangyayari dyan, kapag prepare na natin yung mga bakal dito sa beam natin, isinasama na dyan yung buhos nung slab. So, yan yung tinatawag natin na monolithic construction. So, ibig sabihin yan, minsanan lang binuhusan yung beam natin tsaka si slab natin. So, mapapansin mo, ang difference nila, kapag dito sa simply supported, yung beam natin hanggang dito lang. So, ito yung beam, tas yung orange naman, yung orange natin na to, ito yung slab. Pero, kapag T-beam naman, yung beam, kapantay na yung slab. So, yung portion na to, ito, yung portion na yan, kahit na part na siya ng slab, ay part pa rin siya nung beam natin. So, sana malinaw yung difference ng dalawa. So, yung beam natin na to ay part na nung slab. So, yun yung difference nila. Sir, ano naman silbi kung magti-T-beams tayo? Si T-beams ay malakas sa pag-resist ng bending moment. Kasi, merong portion ng slab na tumutulong mag-resist ng moment. So, ito yon. Yung portion na to, tsaka yung portion na to, yung pinakapakpak niya, na kung tawagin ay, ito, yung portion na to ay flange, siguro sa steel design natin, alam naman na rin ito. Ito naman, portion na to, tawag dyan ay web. So, yung portion ng flange na yan, since another area ng concrete ito, tumutulong ito mag-resist ng bending moment. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng hulaan lang kung ano yung effective na width nung flange natin. So, tinutukoy kong effective width ito. Siyempre, sa kada structure, magkakaiba ito ng effective base. So, yun yung inaaral natin at yun yung binigay na provision natin. So, sa lecture na to, ito yung aralin natin paano kuhanin yung effective base o base, yung BF na yan, paano kuhanin para sa T-beams. Ulitin ko, sa mga non-rectangular sections, si T-beams yung may provision. So, kasi ito rin yung madalas na ginagamit, tsaka yung medyo makatotohanan talaga na nangyayari sa actual. Kasi, imbis na nakapatong ito, yung slab natin dyan sa beam natin, ang ginagawa nga, monolithic construction. So, yung slab natin kasama na nung beam. At tandaan nga pala sa pagle-label nito, kunwari meron tayong H na 400, so total depth ito ng beam. Sinisimulan na natin yan sa ibabaw ng slab. Tapos papunta rito sa ilalim ng beam. So ito yung 400. Kapag naman kasi simply supported lang, kapag nakapatong lang o hindi monolithic yung construction, yung 400 na yan, ito lang yung 400. So another ano pa to, yung thickness nung slab. So another na thickness na naman.
So, yun yung main na difference nila kapag dinawin natin. Okay, puntahan natin yung provision. Sa provision natin, meron tayong dalawa. Isang T-beams, saka si L-beams. So, si L-beams, wala ito sa NSEP. Kaya lang, nakalagay kasi sa NSEP din na yung beam na merong isang side lang na adjacent. So, kapag double-sided, magiging T-beam siya. Kasi, kabila ang side, kung ito yung rectangular section natin, so, kabila ang side, may slab. So, magiging T talaga. So, yung L-beam naman, nangyayari kapag nasa end na nung structure yung beam na kino-consider natin. So, since wala nang sahig dito sa portion na to kasi ito na nga yung dulo na beam, so, ang mangyayari na lang, magiging hugis L na lang. So, magiging ganito na lang siya. So, yun yung L-beam. Pero, yun nga, wala namang binanggit talaga na L-beam. Pero, ito yung provision niya. For T-beams, yung BF1 natin, meron tayong tatlong consideration for effective base ng flange. Una, yung BF1, by the way, yung 1, 2, 3 na to, hindi ibig sabihin niya na dapat mong isolve ito ng naka-pattern na 1, 2, 3 rin kung paano ko isinulat. Pinangalanan ko lang para ma-differentiate natin yung iba't ibang base ng flange. So, yung BF1 natin equals base ng web plus 16 multiplied by thickness nung slab. So, nilagay ko na rin dito kung ano yung mga variable natin. Kasi syempre, pag gumagamit tayo ng formula, dapat kilala rin natin yung mga variable, pati yung mga limitations nila. So, nakalagay dyan, 16T, yung T natin dito, slab thickness, kung ano yung kapal ng slab natin. So, yung second effective base naman natin, na i-compute, base ng web plus S1 over 2 plus S2 over 2. So, nakalagay na dyan, yung BW nga ay base ng web, tapos yung S1 naman natin, S1, S2, tsaka mamaya yung S, clear distance to the adjacent web. So, mamaya discuss natin isa-isa yan. Next naman, for NSEP 2001 tsaka 2010 NSEP, ang nakalagay sa isang pang-compute natin ng flange ay L over 4. So, si L by definition ay center to center distance of the support. So, center to center. Mamaya, didiscuss natin lahat yan. Linawin natin kung ano yung difference. Pero, kapag 2015 NSEP, which is so far yung latest natin na NSEP, ang BF3 natin ay BW plus LN over 4, where si LN naman ay clear distance of the supports. Sa L-beam naman natin, ang provision naman, BF1 equals BW based ng web plus imbis na 16T yung kanina, dito 60 na lang. So, 6 multiplied by thickness ng slab. Sa BF2 naman natin, base ng web plus S over 2. So, yung kanina, S1 over 2 tsaka S2 over 2. Kasi nga, di ba, ito yung beam natin, kabilaan, may portion siya, mayroong slab. So, S1 tsaka S2. Kaya lang, since ito naman ay L na lang, since ito ay L lang, so isang span lang yung meron. Kaya naging S over 2 lang. So, tinanggalan natin yung subscript kasi nga isang span lang naman. Hindi naman malilito. So, next, yung sa 2001 NSEP ulit, tsaka 2010 NSEP, so BW plus L over 12. Kapag 2015 NSEP naman yung gamit natin, so yung L natin magiging LN lang. Ito ulit yung mga variable o yung definition ng mga variable natin. So BW, base of the web, pakipost nyo na live video mamaya. So effective base of the flange, yung BF, yung T natin slab thickness, tas yung mga S natin ay clear distance to the adjacent web. Tapos, yung L natin ay center to center distance of the supports. L natin, clear distance of the supports. So, ito yan. So, bigay tayo ng example para mas ma-appreciate natin kung paano gawin. So, tanggalin ko muna yung pagkakalak. Kunwari, meron tayong structure. So, imaginein mo, meron tayong building. So, meron tayong building. Ang binigay na distances, mapapansin mo ay center to center distance. So, paano mo nasasabi kung center to center distance? Nasasabi natin na center to center distance kasi tignan mo to, ito yung dimension natin nakatutok doon sa center nung poste. Tapos mula sa center ng poste na una, papunta rin doon sa center nung poste na susunod. So ito rin, mula sa center na una, papunta rito. So center to center yung distance na tawag sa ganyan. So meron tayong 7 by 10 na structure. So malinaw ito. Ngayon,
yan yung mga column natin. So, siguro, pangalanan muna natin na A, B, C, D, E, F, G, H, tapos si I. So, yan yung importance ng grid lines. Kasi pag walang grid lines, mawawala ng pangalan yung columns natin, pati yung beams natin. So, mamaya hindi natin mapapangalan ng beam AB, AD. So, dapat talaga may grid line sa plano. So, hindi dapat to tinatanggal. Ngayon, ito yung columns natin. Siyempre, ang pinag-uusapan natin ay beams, ikabit natin yung bida. So, ito yung bida natin. Ito nasa right side. So, nung ito pa rin, si column A, si B, si C, si D, si E, si F, G, H, tsaka si I. So, ayan pa rin sila. Nung ikinabit natin yung beam, ito nabuo na si beam AB, ito si beam AB, ito si beam BC, tapos ito naman si beam AD, ito si beam DE. So, basically, pinapangalanan lang natin sila dun sa end-to-end point nila. So, D tsaka E. So, ibig sabihin, yung beam na to, yung nakapagitan sa kanila, beam DE. So, ito naman ay nakapagitan sa in-between E tsaka H. So, ibig sabihin niya si beam EH. So, ganun na natin pangalanan yung beams tsaka si column. So, ito naman si column E. So, ganun lang. O, ngayon, kinumpleto na rin natin dimension. 3 meters yung center to center ng A to D, tas yung D to G naman 4 meters. So, dito naman, 5 meters naman yung A to B, yung B to C natin, 5 meters din. So, i-analyze natin, silipin natin kung paano gamitin yung sinasabi ko na provision na para dito. So, kunwari, mula dito sa given natin na to, gusto nating i-design o gusto nating kuhanin yung effective base ni beam DE. So, ito yon. So, paano kuhanin yan? At saka paano itsura? Kasi, kailangan dito medyo matibay-tibay yung imagination natin. So, para ma-practice, so, pakita ko muna yung actual. Tapos, after nun, sa mga susunod na sample problem natin, pagalingan na mag-imagine. So, dito na natin practicein. So, ang gusto natin design, ano yung effective base ng flange natin for BE kung ito ay i-consider natin as T-beam. So, ito yan. Yung beam kanina, so ito yung gusto natin i-consider, si beam BE. So, ito si beam BE. So, ngayon, yung naka-yellow mark natin na to, ito yung beam natin. So, lagyan natin ng dimension muna. Ito si 200. Ito naman si 500. Tapos, yung slab thickness natin, gawin natin munang 10 muna. So, 10 cm, so 100 millimeters. Ngayon, kapag tinignan natin sa plano, so ito yung portion na yan, yung kinoconsider natin si beam BE. Ang gusto nating malaman, ano yung lapad nito? Ay, di ko mulay. Teka lang. Ano yung lapad na to? Ay, ba't ba hindi naman naging green? Ayan, ayan. Ano yung lapad na to? Tapos, ano rin yung lapad na to? So, yan yung gusto nating malaman. So, basically, yung hinighlight ko na yan, eto rin yun. Ano yung mga lapad na to? Mapapansin natin na since merong slab dito, meron ding slab dito, so magiging shape talaga ng beam natin dyan, T-beam, hindi L-beam. Kasi meron kang kukuhanan na slab dito, meron ka ring slab dito. So, magiging T-beam. Ngayon, kapag tinignan pa natin, ang magiging itsura nga niya, since magiging T-beam siya, so originally, ito yung base ng web natin, yung rectangular beam, dadagdag pa yung effective base ng flanges natin. Ito nga rin pala yung portion na to, mas pwede mo rin isama sa flange, pwede mo rin isama sa web, so bahala ka kung paano mong puputulin yung beam mo. Pero kadalasan yan sa web na i-consider. Pero yung total na to, ang tinutukoy natin effective base ng flange, so ito yon, ito yung BF natin. So kasama yung BW, so ito kasi si BW. So, yung BF natin, yung dinagdag natin mula sa slab, tapos yung original pa na beam natin. So, yun yung BF. Ngayon, tingnan natin sa isometric view. Sa isometric view natin, yung beam natin na to, ganito yung itsura. So, syempre, tinanggal ko na muna dito yung mga slab para hindi magulo. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ito na ngayon yung magiging itsura nung pinaka T-beam natin. Ulitin ko, kung sa tunay na
sa actual ito, syempre merong slab dito na nakakonekta yan. Kaya tinanggal ko nga lang sa drawing para hindi magulo yung drawing natin. Ngayon, ito, ibinaba ko lang tong poste natin na to para mas makita natin yung isometric view nung T-beam natin. So, ganyan talaga yung maging itsura niya pag sa actual na. So, isa-isahin ulit natin. Ito si BF natin. Ito, yung portion na to. Yan, si BF. Tapos, ito naman yung ano na to. So, yan, si BW. Tapos, yung kapal naman nitong may kulay natin na to, so ito yung thickness ng slab. Ngayon, yung height ng beam natin, syempre, mula dito sa top ng yellow na yan hanggang dito, yan yung sinasabi natin na height ng beam. Malinaw? So, para makuha natin si BF, i-consider natin yung tatlong provision para sa T-beam. So, balikan natin yung T-beam natin. Eto, sa T-beam natin, for first provision, eto yon. Ang first provision natin, dapat daw, yung BF1 natin ay BW plus 16T. So, balikan natin ito. Ang first provision natin, BF1, ay equal sa BW plus 16T. So, si BF1 natin, BF1 ay equal sa, si BW natin ay base dito, 200 plus 16T, so 16 multiplied by, ang inassume natin na thickness ng slab, ito, kasi practice pa lang naman ito, 100 yung thickness ng slab. So, 100 equal ito sa, kuha lang calculator. So, 200 plus 16. So, ito ay equal sa 1,800 millimeters. So, kung ito lang yung provision, ilalagay natin ngayon dito na value. Yung BF natin na to ay equal sa 1,800 millimeters na. Kaya lang, hindi nga isa lang yung provision. Ang provision natin, tatlo para sa 2020 tsaka 2010, ganun din sa 2015. So, hindi pa natin pwede conclude na yung BF natin ay equal agad sa 1/8. So, i-check pa natin doon sa iba. So, tignan natin, balikan natin yung sa provision. Sa provision natin, ito yon. BF2 ay equal sa BW plus S1 over 2 plus S2 over 2. So, ang sabi natin dito sa definition, ang definition niya ay clear distance to the adjacent web. So, tingnan natin kung paano. Kung babalikan natin ulit ito, di ba, ang sabi niya, clear distance to the adjacent web. So, BF2 ay equal sa BW plus S1 over 2 plus S2 over 2. So, ang sabi niya, clear distance to the adjacent web. So, paano ko computein yon? Kung ito yung beam natin, ito yung beam B natin, di ba yung line na to, yung line na to, ito mismo yung pinaka line din na to, ito. So, siya rin yan, yung beam na yan. Ang sabi kasi, clear distance. So, paano bang malaman kung ano yung clear distance? Yung clear distance na sinasabi, ito yung distance ng face to face nung bawat beam. So, kunwari, ito yung yung face nung isang beam natin. Yung adjacent beam niya, kasi yung nasabi ng code, yung clear distance daw ng adjacent beam. So, ang katabi niyang beam, ito. So, para makompute natin S1, kailangan lang natin yung clear distance na to. Yung pagitan ng face-to-face ng dalawang beam. So, paano ko computein yon? Tandaan na yung center-to-center distance natin na to ay 5,000. So, center to center. So, paano natin kukumputin? Siyempre, kung ano yung center ng poste, yun na rin yung center ng beam natin. Kasi kinakabit natin yung beam sa gitna ng poste para maiwasan yung eccentricity. So, assuming na magkamukha ng centroid yung poste tsaka yung biga. So, ang kailangan natin, yung distance sa pagitan ng
dalawang biga o dalawang beam natin. So, paano ko computein yun? Di ba, nagbigay tayo ng value ng beam. So, yung value ng beam natin, 200. So, mula sa center line, mula sa center line, kung 200 yung total na base natin, so, ibig sabihin, mula sa center line, papunta sa exterior face, 100. Ngayon, kapag lumipat tayo dito, doon sa kabilang beam, o kunwari, ito yan, assuming ulit muna na magkakasukat muna yung beam natin kasi nga practice pa lang ito. So, kung ito rin yung center line yan at 200 din ito, ibig sabihin yung distance na to, 100 din. Kasi yung total na base natin, BW equals 200. So, kapag ginitnaan mo, 100 din. Pero, ang pakay kasi natin, yung clear distance ng dalawang beam. So, yung mula sa face na to, papunta dito sa face na to. Yan yung goal natin makuha. So, kung babalikan natin yung drawing natin kanina, ito yon. So, paano ko computein? Ang center to center distance natin ay 5 meters or 5,000 millimeters. Di ba, ito ay mula sa center line. So, dapat yan, 5,000 o yung S2 natin or S1. So, bahala ka kung paano mo i-denote. So, S2 ko na lang muna ito. Ang S2 natin ay equal sa 5,000 minus yung kalahati ng beam natin na to. So, ito yon. Yung kalahati ng beam natin na yan. So, 100. 5,000 minus 100. Tapos, yung kalahati din ng beam natin na to. So, kung pupunta natin sa cross-sectional view. So, ito yon. Kalahati nito. So, 100 din kasi inassume lang natin na magkamukhang muna ngayon. So, 5 minus 100. So, ang S2 natin ay equal sa 4,800 millimeters. So, kung pupunta natin formula natin, yung S2 natin meron na. So, ang problema na natin si S1. Di ba, ang sabi nga dito, ang clear distance daw ay yung S1, S2, tsaka S nga daw ay clear distance to the adjacent web. So, since may S2, syempre, meron ding S1. Di ba, ang nakuha natin na beam, yung kinoconsider natin na beam na BE, ay nakagitna. So, ibig sabihin, kaya nga naging T yan, may slab dito, may slab dito. So, kinonsider natin ito muna nakatabi. Siyempre, kailangan natin i-consider din yung isa pa niyang katabi, which is ito naman, yung beam na to. So, kunin din natin distance, kaya lang, magkasukat naman yung beam na to, kasi ina-assume natin na magkakasukat muna lahat ng beam. Tapos, yung center to center distance nung right side versus dun sa left side, equal lang din. So, ibig sabihin, si S2 tsaka si S1, equal na rin. So, S1 ay equal sa 4,800. Linawin ko lang na yung S1 natin ay clear distance nung web to web. So, ito yung face nung web natin na una, nung original na beam natin. So, yung katabi niyang, yung adjacent beam niya, ito yung web. So, ang kinukuha natin yung clear distance nilang dalawa. So, 5,000 minus kalahati ng beam na to, minus kalahati ng beam na to. So, madaling computein kasi magkaka-equal yung beam. Pero, if ever na hindi na maging equal ito, so, medyo mag-iingat lang kasi baka mamaya malito. So, ganun lang yung S1 natin. Sa pag-compute natin ngayon ng BF2 ay equal sa, so 200 yung base ng web natin plus yung na-compute natin na S1, 4,800 over 2 plus yung S2 natin, same din, 4,800 over 2. So, ito ay equal sa 200 plus 2,400 plus 2,400, 5,000 millimeters. So, meron na tayong BF1 tsaka BF2. Tatlo nga kasi yung provision ng code natin. So, hanapin pa natin isa. Since walang binanggit kung anong code na gagamitin, so, kung walang binanggit, i-assume natin lagi na yung latest code, yun ang gagamitin. So, yung 2015 na code ang gagamitin natin. So, mula dyan, yung BF3 natin ay BW plus LN over 4. BF3 ay equal sa BW plus LN over 4. So, si BW, base ulit ng web. Kaya lang, pag binalikan natin definition ni LN, so si LN natin, ito, si LN, clear distance of the supports. So, anong tinutukoy? Clear distance ng mga support nung beam na kinoconsider natin. So, beam BE. So, yung clear distance nito, purahin ko muna to.
So, yung clear distance sila. So, paano natin papakita yung clear distance? Yung clear distance ng supports, yung beam natin, si beam BE. So, ano niya, yung support niya, dapat si column B tsaka si column E. So, ang tinutukoy niyan, yung clear distance nila. Di kamukha lang nung kanina, dapat face to face kapag clear distance. So, ito yon. Ito, tsaka ito. So, yung kanina, inassume natin yung dimension ng beam. So, gawin na rin muna natin sa column. Ayan nga, ulitin ko. Practice pa lang naman din kasi. So, drawing tayo ng column. I-assume muna natin na yung ano ng column natin na to ay para sa lahat muna ha. So, 400 by 400 muna. So, square column muna tayo para medyo malesen natin yung pagkalito. Since clear distance ang kailangan natin, kapag tinignan natin, yung 3,000 nga natin nandun mismo sa gitna. Nandito sa gitna. Ito yung 3,000 mula dyan hanggang dito. Yan yung 3,000 na sinasabi na to. Ang kailangan natin, clear distance. So, paano ko kumpitin yung clear distance? Para mapunta ka rito sa face na to, mula dito sa portion, doon sa bilog na dinowing ko kanina, dapat iles mo yung kalahati ng poste. Di ba yung kalahati ng poste, yung buong poste natin, 400 by 400 millimeters. So, para mula sa gitna, makapunta ka doon sa face, dapat iles mo ng 200. Malinaw? So, dito, sa portion natin na to, mula rin sa sentro ng poste natin, papunta doon sa exterior face niya, ito, para makapunta ka doon, kailangan mo rin i-less yung kalahati ng poste. Di ba, same lang naman yung dimension ng poste natin, so minus 200 din. Ang center to center distance nila, ito, 3,000. Dito, magle-less ka ng 400 by 400 yung poste natin, so magle-less ka ng 200. Dito din, magle-less ka rin ng 200. So, ilan na yung natin? Ilan na yung ln natin? Yung ln ay equal sa 3,000 minus 200 para sa side na to, tapos minus 200 para sa side na to. So, yun yung, ang matitira doon bale ay ito. Yung mula sa face ng poste natin, papunta doon sa kabilang face ng kabilang poste natin. So, equal lang naman ito, kaya ito na yung ginamit ko para hindi mahiwalay dito sa drawing. Malinaw? So, minus 20 lang nailagay ko. So, minus 200. So, ganun lang natin tinitake yan. Si ln natin ngayon, si ln ay equal sa 3,000 minus 400. So, 2,600 millimeters. So, may ln na tayo. Balikan natin yung formula natin. BF3 ay equal sa BW natin 200 plus yung LN natin ay 2,600 over 4 equals 200 plus 2,600 over 4. So, 850 millimeters. Since meron kang tatlong value, si BF1, si BF2, tsaka si BF3, ang mag-govern dyan, tandaan, kung ano lagi, yung pinaka-maliit. Ulitin ko, yung pinaka-maliit do sa tatlo, yun ang kukunin mo. Since ito yung pinaka-maliit, ito yung mag-govern. So, ang effective flange natin for beam BE, ang mag-govern na flange, ito yon. So, balikan natin ito. Ang mag-govern na flange ay 850 millimeters. So, ito na yung tama natin. Tandaan na yung 850 na yan, kasama na itong 200 na to ha. Ito yun, no? Yung buo na to. So, yan yung effective flange natin. So, yan yung i-analyze natin sa mga susunod nating problem. So, 850 yung pinakamaliit, therefore, siya yung mag-govern. So, ito siya. So, bigay pa tayo ng example. Paano naman kapag ang pinapakonsider sa atin yung beam A, B, C, D. So, ayan. Si beam AD naman ang pinapakonsider sa atin. So, ito si beam BE, yung kanina nating dinesign, kinuhanan ng effective flange. So, ang pakay naman natin ngayon, gawa ng effective flange o kunin o alamin yung effective flange for beam AD. Mapapansin mo, yung framing system natin, hanggang dito, ito lang portion na to, yung may slab. Sa left side ng beam natin, ala na. Sa left side ng beam natin, ala ng slab. Tapos na doon yung structure natin. So, ibig sabihin, ang magiging itsura lang nung beam natin na to sa cross-sectional area, hugis L lang. So, ganito lang yung magiging itsura niya.
ito ulit yung center line ng biga natin na siya rin yung center line ng poste. Ulitin ko, ang goal natin talaga sa actual, magtapat yung beam tsaka yung center line ng beam tsaka center line ng poste para maiwasan yung eccentric loading. So, yan. Yung portion na to, kapag dinawin natin sa cross-sectional, so ganito yung itsura niya. So, ang hinahanap na naman natin yung si BF. So, ito yon BF. So, ito pa rin si BW. Si BW natin, sabi nga sa iyo, sa example natin na to, magkakamukha muna yung size ng beam. So, 200 ito, ito 500 pa rin. Tapos, ito 100 pa rin. Ang hinahanap na lang natin si BF. So, since L-beam ito, meron din tayong governing codes for sa L-beam. So, kapag tinignan natin sa isometric view, itong AD natin, ganito yung itsura. Ito si A, ito si D. So, ganyan yung itsura niya. So, pag binaba ulit natin yung poste, ayan, ganyan yung magiging itsura niya sa actual. So, sana malinaw yung pagkaka-illustrate natin. So, ito pa rin. Pag inisa-isa ulit natin yung parts niya, so, ito si BW, ito si total height ng beam natin, ito si total height, tapos, ito naman, si slab thickness, ito si slab thickness natin, 100 yung in-assume natin. Tapos, yung effective flange height natin, so yung effective flange natin ay ito. So, yan yung BF natin, yan yung hinahanap natin. So, compute natin, ayan, ganyan yung itsura niya sa lahat to kung gusto nyo i-post. So, silipin natin yung mga governing codes para sa L-beam. So, sa L-beam natin, ito ulit yon. Sa L-beam natin ay BW plus 60 yung BF1. So, BW plus 60. Ay, i-copy ko na lang muna pala ha, para hindi na scroll lang scroll. So, lagay muna natin siya dito. Yung provision para sa L-beams, ayan, BF1 equals BW plus 60. So, compute natin yung una, BW plus 60. BF1 So, BF1 ay equal sa BW plus 60. So, yung BF1 natin ay equal sa 200 kasi yun ang base ng web natin plus 6. Ang assume natin na thickness muna, 100. So, ito ay equal din sa 800 millimeters. So, yan si BF1. So, silipin natin provision for BF2. Si BF2 natin ay BW plus S over 2. Na linawin ulit natin si S ay clear distance ng dalawang web natin. So, BF2 ay equal sa BW. BF2 ay equal sa BW plus S over 2. So, kung titingnan natin, BF2 ay equal sa 200. Kaya lang, ano yung clear span nung beam AD natin? So, ano yung clear span na sinasabi? Since clear span, kamukha lang nung ginawa natin kanina, ang binigay ulit ay distance na 5,000. Kaya lang, center to center. Ang kailangan natin yung clear span. So, yung clear span na sinasabi, eto. Yung face nung beam natin, papunta doon sa kabilang face ng column kasi web to web ang sinasabi. So, web to web, eto yon. Huwag malito sa web, tapos ito yung sa column. So, yung column, i-ano ko sa blue. Ito yung column, yung pula naman yung sa web. So, huwag malito doon. Kasi ang sabi sa S, clear span nung adjacent webs. So, ito yung web natin na isa. So, ito isang adjacent web. So, paano ko computein ulit yan? Yung S ay equal sa 5,000, kamukha lang nung kanina, minus yung kalahati na to. Ito yung kalahati na yan. Minus yung kalahati din na to. So, 5,000 minus yung base ng web natin is 200. So, minus 100 yung left. Minus 100 din yung right kasi nga magkamukha. So, yung S natin ay equal sa 4,800 millimeters. So, ganun lang natin i-take ito. So, kung titignan pa natin dito sa baba, ganito yung clear span niya. Oh.
since ito yung face ng web, magkamukha lang yung nasa baba, ay nasa taas pala. So, ito yan. So, yan yung kinocompute natin. Ito, yung clear span na yan. So, para na-compute natin, 4,800. So, 4,800 over 2. So, si BF2 natin ay equal sa 200 plus 2,400. So, 2,600 millimeters. So, ayan. Meron na tayong dalawa. Ngayon, si pangatlo na lang. Ulitin ko, kung wala binanggit na governing code, so, yung latest code ang gagamitin. BW plus LN over 12. So, 2015 NSCP. So, BF3 natin, BF3 ay equal sa BW plus LN over 12. So, si BW, madali lang ulit. BF3 equals 200. So, si LN natin, kamukha nung ginawa rin kanina. So, clear length ito. Clear span. In between naman, nung supports. So, yung support natin, ito yon. So, yung sinasabi na support, in between support, yung clear span na to, papunta rito. Ayan. Yung face ng column natin, kasi clear span daw, in between supports. Ano ba yung support? Yung beam, yung column yon, yung sumusuporta sa beam natin. So, kung ito-drawing nga natin, yung portion na to, hanggang dito sa portion na to. So, yan yung sinasabi na LN. So, paano ko kumpitin si LN? Di ba, ang 3,000 natin, mula dito sa gitna, hanggang dito ulit sa gitna. So, kailangan lang nating iles yung kalahati nung dimension ng column na to, tsaka yung kalahati ng dimension ng column na to. Di ba, in-assume lang natin na magkakasize lang ito na 400 by 400. So, si LN natin ay equal sa 3,000 minus 200 yung kalahati ng column na to kasi 400 by 400 minus 200 din yung isa kasi magkasukat lang sila. So, si LN natin ay 2,600 millimeters. So, meron tayong LN, ipakat lang natin doon sa formula natin. So, 2,600 over 12. So, ito ay equal sa 200 plus 2,600 over 12, 416.67 millimeters. At sabi nga, kung ano yung pinakamababang value, so yun ang mag-govern. So, ito rin yung mag-govern natin na value. So, 416.67. So, kapag i-knowing natin yan, 416.67, so ito yan. BF equals 416.67. So, sa drawing, mukha lang mahaba. Pero, di ba, 200 na kasi to. So, kaya ko nasabi na mukha lang mahaba. So, roughly siguro, nandito lang yan sa portion lang na to. So, ito lang yung magiging T-beam natin. So, yan, sana malinaw. Next naman, mag-cite pa tayo ng isa pang example kung paano ikukunin yung effective flange. So, lipat tayo ng portion. So, ito ulit yung natin, yung structure natin, same pa rin naman. Ulitin ko, yung column dimension natin ay 400 by 400 millimeters. Yung beam naman natin, 200 yung base, 500 yung total height. So, ang practice na naman natin ito. So, ano to? Si beam, D, tsaka si E. So, ayan. Mahirap talaga pag walang grid lines class. So, ito yan, si beam DE. Si beam DE natin, since merong slab dito, tsaka slab dito, so makikita natin na magiging T-beam ito kasi kabilaan may slab na panggagalingan yung T-beam natin. So, kapag drawing natin yan, ito, binakat ko lang muna to. So, kaya nakaganito yung orientation. Pero kapag flip natin, syempre sa actual, di naman nakaganyan. So, ganito itsura niyan. Ngayon, yung BW natin, ito ay 200 pa rin. So, yung height natin, 500. So, yung thickness natin, thickness equals 100 pa rin. Ngayon, ang hinahanap naman, yung effective flange niyan, effective flange width. So, BF, yan ang hinahanap sa atin. So, ibigay natin. Paano ko kumpitin? So, ganito yung itsura niyan, yung effective flange natin. Tapos, kapag binaba ulit natin yung, pag pinakita natin yung cross-sectional, ayan, ganyan siya. Ganyan yung mag-iitsura. So, ang hinahanap na naman, ito. Yung portion na to. So, ito si BF. So, gawin natin. Since T-beam ito, ang masusunod ulit na provision, yung para sa T-beam. So, excuse lang. Balikan lang natin ito. I-copy ko na lang din.
Ayan. Yung provision natin sa BF1 ay BW plus 16T. So, BF1 ay equal sa BW plus 16T. So, si BF1 natin ulit ay equal sa 200 base ng web plus 16. Ang kapal ng thickness natin is 100. So, equal sa 1,800 millimeters. So, si BF2 natin, for consideration ng second provision natin, BF2, BW plus S1 over 2 plus S2 over 2. So, BF2 is equal to BW plus S1 over 2 plus S2 over 2. So, paano ko kumpitin ulit si S1? Si S1 by definition, ito yung clear distance ng web to web. So, kung i-observe natin, yung beam natin ay ganito ang orientation. So, ang tinatanong sa atin na clear distance this time ay yung distance na to. So, yung distance na to, papunta rito. So, ito muna yung i-consider natin as S1. Tapos, yung isa naman ay yung distance na to. Ito yung distance na to, papunta sa distance na to. Kasi yan yung mga adjacent side. Ito yung kino-consider nating beam. Sa left side niya, ang adjacent side niya ito. Sa right side naman niya, ang adjacent side niya ito. So, yun ang kino-consider natin as S. Ngayon, dun muna tayo sa S1. So, si S1 ay equal sa, yung center to center distance sila ay 3,000 minus kalahati ulit. Yung kalahati ulit ng beam na to, kasi ito ulit yung center line, ayan yung center line. So, kalahati ulit ng beam, since 200 yung base, so minus 100. So, dito rin, kalahati rin ito, yung kalahati na yan, minus 100 din. So, S1 is equal to 2,800. So, dito naman, sa S2 natin, S2 ay equal sa, ang center to center distance ito ay 4,000. Minus, yung kalahati na to, ito yung kalahati na to, 100. Minus 100. Tapos, same lang ng dimension yung mga beams natin. So, dito, minus 100. So, S2 is equal to 3,800 millimeters. So, since meron ka ng S1 tsaka S2, balikan natin yung formula natin. BF2 ay equal sa 200 plus yung S1 natin na, ilan na yan? 2,800 over 2 plus yung S2 natin na 3,800 over 2 equals 200 plus 1,4 plus 1,9. So, 3,500 millimeters. So, meron pa tayong BF3 since wala nga ulit binanggit na code, 2015 ang gagamitin. So, yung 2015 natin, BW plus LN over 4. So, BF3 ay equal sa BW plus LN over 4. Ulitin ko, yung mga numbers na yan, ako lang ang naglagay ng numbers na yan, pero bahala ka kung paano mong gustong sagutin ito na kung ano yung ayos. So, yan lang yung natripan ko ngayon. So, BF3 ay equal sa 200. So, paano computin yung LN? Si LN ay yung clear distance in between ng supports. So, yung tinutukoy na support, ito yung support D, ito yung support E. So, yung clear distance nila. So, ang tinutukoy na clear distance, ito hanggang dito sa face na to. So, tingnan natin sa ibang view. Yung mukha ng column natin na to, papunta sa mukha ng column natin na to. So, ito si D, ito si E. So, ito yan, yung distance na to. Mapapansin natin na dito, yung center nito hanggang sa center nito, 5,000. So, paano ulit ko computein? Ililess lang natin ulit yung mga sentro nito. Yung kalahati ng column. So, ito yung hanggang dito sa blue, 5,000 yan. So, kailangan lang nating i-less ito. Ito, tsaka ito. Ilan ba yan? Ang column natin, 400 by 400. So, yung kalahati niyan, 200. Yung kalahati din ito, 200. So, paano ko kukupitin si LN? Si LN ay equal sa, yung center to center distance niya ay 5,000 millimeters minus 200 para dito. Tapos, minus 200 din para dito. Minus 200. So, yung LN natin ay equal sa 4,600 millimeters. So, pakat lang natin ulit sa formula natin. So, 200 plus 4,600 over 4
equals 200 plus 4,600 over 4, 1,350 mm. So, ulitin ko, whichever is the smallest, yun ang kukuhanin. So, 1,835, 1,350, ang smallest value ay 1,350. So, yan yung mag-govern. So, kung i-drawing natin 1,350, so ito yan. BF equals 1,350. So, 1,350. So, ulitin ko, si BF kasama po ito ha, yung yellow, yung beam natin na yan, kasama doon sa base ng flange natin yan. So, ganun lang ito i-take yung sa code natin. Tapos, after nyan, kapag na-compute na natin lahat yan, tapos, depende din sa problem, kapag na-compute na natin, balik ka na doon sa analysis or design ng T-beams. So, ganun lang. Sige, bye-bye.